pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Unang Hari 11:5-8. Si Elias ay nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy na inebro. Kinalabit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, "Bumangon ka at kumain." Siya ay tumingin at nasa kanyang ulunan ang isang munting tinapay na niluto sa nagbabagang bato at isang bangang tubig. Siya ay kumain, uminom at muling nahiga. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalik sa ikalawang pagkakataon at kinalabit siya at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Kung hindi, ang paglalakbay ay magiging napakahirap para sa iyo." Siya nga'y bumangon, kumain, uminom at humayo, nataglay ang lakas mula sa pagkaing iyon sa loob ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb na bundok ng Diyos. Pinakain ng tinapay. Dahil sa takot sa banta ni Jezebel na patayin siya, si Elias ay tumakas. Isang araw siyang naglakbay. Nang dumating siya sa Beersheba, ay hiniling niya na kunin na ng Panginoon ang kanyang buhay. Hindi siya pinagbigyan ng Panginoon. Sa halip siya ay binigyan niya ng mahimbing na pagtulog. Pagkatapos, siya ay ginising at pinakain ng isang anghel ng bunting tinapay at pinainom ng tubig. Muli siyang nakatulog at pagkatapos ay muling ginising, pinakain at pinainom ng anghel. Hindi ordinaryong tinapay at tubig ang kanyang tinanggap. Ito ay nagbigay sa kanya ng lakas na makapaglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang makarating siya sa Horeb na bundok ng Diyos. Awit 34, 4-8. Hinanap ko ang Panginoon at ako'y kanyang sinagot at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Sila'y tumingin sa kanya at naging makinang at ang kanilang mga mukha ay hindi mapapahiya kailanman. Ang abang taong ito ay dumaing at ang Panginoon sa kanya ay nakinig at iniligtas siya sa lahat niyang mga ligalig. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa kanya at inililigtas sila. O inyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon. Maligaya ang tao na sa kanya'y nanganganlong. Hanapin ang Panginoon. Kung nagdurusa, ang unang hanapin ay ang Panginoon. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa kanya habang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon, at kanyang kaaawaan siya, at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Si David ay nagpatotoo, "Hinanap ko ang Panginoon at ako'y kanyang sinagot, at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot." Ang abang taong ito ay dumaing, at ang Panginoon sa kanya'y nakinig, at iniligtas siya sa lahat niyang mga ligalig. Efeso 4:30-5:2. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal, at lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos, upang maging samyo ng masarap na amoy.
lumakad sa patnubay ng Espiritu Santo. Tayo na mga mananampalataya ay tinatakan ng Espiritu Santo tungo sa araw ng pagtubos. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan, at ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay maiwawaksi natin ang lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, at paninirang puri at kasamaan. Magiging mabait tayo sa isa't isa, mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos kay Kristo. Juan 6:35, 37 hanggang 40. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw." Lumapit kay Jesus. Tayo ay pinalalapit ng Ama kay Jesus. Siya ang ibinigay ng Ama na tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa Kanya ay hindi niya itataboy. Sila ay hindi na magugutom at mauuhaw. Si Jesus ay bumaba mula sa langit upang tayo ay hanapin at iligtas. Ang sumampalataya sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan, at muli niya siyang bubuhayin sa huling araw. Ang Ama ang nagtuturo. Ang Ama ang nagtuturo sa atin na lumapit kay Jesus. Sinasabi ni Jesus sa mga lumalapit sa Kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang sino mang makakain nito ay hindi mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman, at ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin,
at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.